Ayun. So, magandang umaga po muli sa bawat isa at isang mahamog ba sa labas? Makulimlim na umaga sa atin, but the Lord is good dahil hinayaan niya tayong makarating dito sa lugar na ito ng ligtas at payapa. And we are here, ginawa po nating priority ang Panginoon. So, congratulate yourselves for doing that. Dahil napakahirap po. Napakadaming tao na ayaw magsimba pag linggo. Pinipili nila magpahinga, but we are here to honor and worship the Lord. Ayan. So, ang ating pong text na pag-uusapan, bago po yan po ang ating title. Ito po ay pinamagatan ko pong Press On. Ayan. And our text is in Philippians chapter 3, verse 12 to 14. May I invite everyone to please rise as we read the Word of God. Readable po ba? Ayan. If hindi po masyadong readable, pwede naman po dun sa ating, sa ating easy worship. Ayan. Pero kung readable po, babasahin ko na rin. Sabi po dito, not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. And the Lord bless the reading of His Word. Pwede po tayong umupo. Ayan. So, if we are often reading the Bible, maikilala po natin kung kanino po ang statement na ito. And this is from Apostle Paul. Ayan. So, kung meron man pong isang tao sa Bible na pag sinabi mong passion sa Panginoon ay very obvious. Obviously, si Apostle Paul po ito. And kaya po niya nasabi ito because he is full of passion for the Lord. And bibihira ko pong marinig ito sa mga kabataan. Nagde-desire sila na ang pangarap ko ay maging katulad ni Apostle Paul, ni Elijah, or ni kung sino mang mga Bible characters. Bibihira. Oftentimes, ang ating example for passion ay yung mga taong kilala pagdating sa modern world. But have we ever heard anyone say na ang pangarap kong maging si Apostle Paul? Parang napaka-rare, no? Pero yung passion po ng Apostle Paul ay sobrang contagious. And I believe his life will inspire us to be more passionate for God. Kaya nga po sa ating introduction, naalagay po dyan, when it comes to being passionate for God, there must be a constant hunger. Ayan. Constant hunger to know Him more, to grow in the knowledge of Him more, and to fall in love with Him deeper. Kailangan po merong more at merong more palagi sa atin. Kailangan may gutom. Pag gutom ka, talagang kahit ano kaya mong gawin. Napansin niyo po ba yan? Try niyo po mag-fast ng 3 days na absolute. At kapag may naghain po ng pagkain dyan, iba yung drive pagka ikay nagugutom. And ganoon din po sa atin. Kapag meron po tayong passion sa Panginoon, iba po yung drive. Iba po yung nagiging effect sa atin kapag meron tayong passion. Kasi gutom ka. Kasi naghahangad ka ng marami. Kapag gustong-gusto mo yung ginagawa mo, for instance, nagbabasa ka ng Bible and you're starting to love God even deeper, nagkakaroon ka ng excitement pag hawak mo yung Bible kasi mas naikilala mo ang Diyos. At yun po yung nais natin na mangyari sa ating mga buhay. Christ-likeness is not a one-day trip to a big church event. Uulitin ko po yan. Hindi po tayo nagiging katulad na agad ni Jesus pag umattend na tayo ng big church event. Kadalasan, may mga anointing of oil service, may mga malalaki tayong anniversaries. Hindi po agad tayo magiging Christ-like pag umattend tayo ng mga ganun. It's a constant desire to be conformed into His image. Kaya nga po napaka-rare ng mga tao na sasabihin, ang pangarap ko ay maging katulad ni Apostle Paul, or ang pangarap ko ay maging katulad ni Jesus. Ang sasabihin kadalasan ng mga bata, gusto kong maging katulad ni Steph Curry kasi siya ay mahusay na basketball player. Gusto kong maging katulad ng mga sikat na artista. Yan. Puro yun ang examples. Pero bibihira kang makarinig ng tao na ang pangarap nila ay maging katulad ni Jesus.
At si Apostle Paul ang best example ng isang tao na ang passion niya ay maging katulad ni Jesus. So, it is a retrospection of your life and an effort to improve yourself for God's glory. Sa dami po ng creation ng Lord, tayong tao na lang po ang mga work in progress. Lahat po tapos na. Pero tayong mga tao, continuously ginagawa pa rin po tayo ng Panginoon. Minamold niya pa rin tayo. There's always a room for improvement. Bakit po? Kapag naisip natin na perfect na tayo, bakit pa tayo magiging passionate sa Panginoon? There's no need. But we are work in progress. Kaya po importante na mayroon talaga tayong constant na passion sa Panginoon. You don't stay contented in the comfort zone. Mahirap po na mahirati kapag nandun ka na sa lugar na relax na, lahat na napaprovide sa'yo. Wala pong growth sa comfort zone. You work on maturing yourself every day in Christ. Progress and growth are non-negotiable when it comes to Christ-likeness. Importante po sa ating buhay Kristiyano, hindi lang tayo makukontento na, ay, tinanggap ko na si Lord. Okay, umatenda ako sa Christian church. Okay, that's good. We can't deny that. Pero kailangan po may progress. Kailangan may growth. Kailangan may maturity. Alangan naman pong nakikita po natin yung mga bata dito, sila ay mga nasa ilang age, 10, pababa. Isipin niyo po kung after 20 years ay ganun pa rin ang isip nila. Gumagapang, gumugulong. 30 years old, gumugulong papuntang Sunday school. Walang growth. Hindi nag-mature. Bakit po? Importante na tayo patuloy na nafe-feed, tayo po'y patuloy na tinuturuan. And even in our Christian life, yung iba sa atin, nasa age na talagang very established. Pero yung spiritual life ba natin ay ka-age natin? Nagmamature pa rin ba tayo? Napakahalaga po nito. So, unang-una po dito na ating point is, attitudes that kill our passion. Ayan. 4 lang naman po ito. May mga ugali po na pwedeng pumatay ng ating passion. At ang 4 po na yan ay, ayan. Una po yung complacency. Ayan. Very familiar. At tinanap ko po yung meaning nito. Sabi po dito, feeling so satisfied with your abilities or situation that you feel you do not need to try any harder. Ayun. Galing na galing ka na sa sarili mo. Ay, okay na ako. Di ko na susubukan. Okay na ako dito. Na-achieve ko na to eh. Di na ako mag-grow. Okay na ako. Very complacent. And Apostle Paul was hungry to become Christ-like. Sabi po, though he could be regarded as one of the best to ever do it, he's one of the best to ever do it. Kumbaga sa basketball, siya yung pwede natin sabihin greatest of all time, siguro. Pero si Jesus pa rin naman yun for sure. He never stopped at his accomplishments. Hindi po tumigil ang Apostle Paul. Sabi po dun sa Philippians 3 verse 12, balikan natin, now, not that I have already obtained this or am already perfect. Umaabot siya sa ganon na acknowledgement. Kasi kung meron mang criteria ng isang tao na qualified, si Apostle Paul po for sure. Aral, marami talagang karanasan na talagang hindi mo matatawaran. Sabi niya pa rin, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Hindi po siya tumigil. Until the end of His life, He was still trying to learn more about God. And He acknowledged na hindi enough ang lahat ng meron sa Kanya. Ganun po ang Apostle Paul. He never stayed complacent. And sa ating Christian life, most of the time, nagbabasa naman ako ng Bible, nagpe-pray naman ako, umaattend naman ako ng church. Is that enough? Do you think it will allow your spirituality to grow or mature? Kailangan po meron kang pag-iisip na, ay, I should be better than my version yesterday. Kung ano ako kahapon, kung ano yung aking pagkatao, dapat mas better ako for today. You should have that mindset na dapat kung ano ako kahapon, mas better ako the next day, and the next day, and the next day. Kailangan hindi po tayo tumitigil sa ating pagde-desire na lumago sa Panginoon. Pangalawa po, uninspired. Sino po yung mga inspired dito? Ay, tumawa lang. Ngumiti lang. Uninspired. Ito po ay isang nakakatakot na attitude kapag pagdating sa ating passion. When what you're doing doesn't excite you anymore, you'll find yourself losing your passion. Mahirap po para sa isang tao na ma-burnout.
Naranasan niyo po bang ma-burnout even sa work? Yung ganong klase. Di ba ang hirap po, parang hindi mo na alam paano babalik, parang gusto mo na lang humiga, magdamag, ayaw mo nang lumago. Pagod na ako magtrabaho. Ayoko na magtrabaho. Pero wala kaming kakainin, magugutom kami. Ganon yung mindset. And sometimes in our spiritual life, pag wala ka ng inspiration to grow, nawawala, namamatay ang passion mo. Mahirap po, mahirate. Yun po yung term. So, Apostle Paul found joy in hardships. Naisip niyo po ba yun? Tayo po ba pag may problema masaya? Ayun, may nag-amen pa din. Praise God. Mahirap po talaga. Pero Apostle Paul found joy in his hardships, which made him become more passionate for God. Mas lalong naging passionate ng Apostle Paul nung dumadaan siya sa mga pagsubok ng buhay. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Si Apostle Paul po ay madaling mag-move on. Naka-move on na po ba kayo sa inyong mga buhay? Ayun. Ngumiti na lang ulit. Pero tayo po'y kailangan mabilis mag-move on kapag kasama po natin ang Panginoon. Hindi tayo dapat tumatambay sa mga bagay na nagpapastagnant ng ating paglago. So, pangatlong bagay po is misplaced priorities. May illustration po niyan eh. Kung nakakakita na po kayo ng illustration na may baso po. And then may mga separate na nakalagay na malalaking bato at buhangin. So, kadalasan po, ang inuuna nating ilagay, kapag inuuna mong nilagay yung mga buhangin dun sa isang baso, at hinuli mo yung malalaking bato, aapaw, hindi siya magkakasya lahat. It represents our priorities. Yung mga buhangin po na yun, maliliit, yun po yung mga minor to none priorities. At yung mga batong malalaki, ito po ang mga major na priorities sa ating buhay. Ang Diyos, ang family natin, yung kalusugan natin. Kapag hindi po natin inuna yung mga bagay na ito, hindi na siya magkakasya. Yung mga temporary magkakasya dun. Pero hindi mo siya kailangan. At yung mga pinakakailangan mo, wala na siya. Ganun po yung misplaced nating mga priorities minsan. When other matters become your focus, other than your top priority, you can kill your passion. Pag passion mo ang Panginoon at inuna mo yung kamunduhan, mamamatay yung passion mo sa Diyos. Mahirap po mabuhay sa mundong ito nang wala kang passion sa Panginoon. Apostle Paul reiterated multiple times in his life, paulit-ulit, that it is his priority to live for Christ. He went to several hardships. Balikan po natin yan. And still made Christ his priority. Sa Philippians 1 verse 21, sabi po dito, "For to me, living means living for Christ, and dying is even better." Napaka-bold ng statement na ito na sinasabi ni Paul. Sa NLT version po ito. Sa ibang version po, "For me to live is Christ and to die is gain." Pero po dito sa version na ito, "For to me, living means living for Christ. No one else." Sa Diyos na siya nabubuhay. Ayan. "For to me, living means living for Christ, and dying is even better." So para kay Apostle Paul, yung buhay na meron siya ay para sa Diyos na lang. At kapag siya'y pumanaw, sa Diyos din naman siya pupunta. Hindi siya nagsasayang ng kahit anong oras ng kanyang buhay. Hindi po misplaced ang priority ni Apostle Paul. He knows the direction of his life, and he knows that there is an eternity that awaits him. At ang eternity na yon ay solely dedicated para lamang sa Panginoon. Otherwise, wala pong Apostle Paul for sure. And lastly, sa ating attitudes, focusing on failures. Ayan. Tingnan niyo po yung katabi niyo, hindi yan failure. Hindi yan failure. Yan ay fearfully and wonderfully created by the Lord. And tandaan po natin, there was this one quotation na nabasa ko. Sabi doon, ang failures po ay hindi tayong tao. It's what we do. The thing that you did is your failure. But that the person, he or herself is not a failure. Wala pong failure sa atin. Magnifying your mistakes rather than looking at your learnings can derail you from your passion. Mahirap po
halimbawa po, nag-stick ka sa isang workout plan, ayan, mga yung mga nag-New Year's resolution ng mag-gym na ako this year. Kakain na ng healthy this year. Ayan. Maganda pong example ito. Pagka ikaw ay nagkaroon ng plano at nag-fail ka once. Sabi ko di na ako kakain ng fast food. Napakain ako. At nag-focus ka na dun. Kumain na lang din ako ng fast food, susulitin ko na, wala na. Bawi na lang next year. Ganun po yung kadalasang nangyayari. Nawawala na yung passion mo. Ayaw mo na bumalik sa gym kasi nagkamali ka na eh. Ayaw mo na mag-exercise, ayaw mo na kumain ng tama kasi nakakain ka na ng fast food. Ayaw ko na bumalik. Bawi na lang next year. Nagkasakit. Diba? Mahirap po. Kapag tayo pong mga tao, tayo mga Kristiyano, kapag nag-focus po tayo sa ating mga pagkakamali, nade-derail po yung ating focus sa ating passion. Apostle Paul clearly exemplified his perspective on looking forward by forgetting what lies behind. Kung nagkamali ka na before, huwag mong tambayan yun. Wala na eh. Nagkamali ka na eh. Hindi mo na maa-undo yung pagkakamali mo. Pero may pag-asa po palagi sa Panginoon na pwede niyang baguhin, i-transform lahat ng mga bagay na hindi natin nagawa before. If you fell on certain areas in your life, hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. Marami pa siyang pwedeng gawin. Hanggang humihinga tayo, may kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya hindi po tayo dapat mag-focus sa failures natin. Ako po'y isang living testimony ng isang anak ng pastor na napakabait. Sobrang bait. But the Lord is merciful to my life. Otherwise, I wouldn't be here. Kung ako po'y sumunod sa mga kagustuhan ng aking fleshly desires before, I wouldn't be here. But the Lord is always reminding me na napakahaba ng grasya niya, ng pagpapatawad niya. At kung tumambay lang ako sa mga pagkakamali ko noon, wala po ako dito sa inyong harapan. And if God did the same thing to me, He can do the same thing to each and every one of us. Dahil ganun po ang ating Diyos. Ngayon po, papunta na po tayo sa ating second point, which is igniting a passion for God. Yan. 4 na bagay lang din po ito at napakabilis lang. Una po, know your calling. Yan, lagyan natin KYC. Yan, KYC. Pag sa mga ibang mga application sa cellphone, kailangan po ng mga KYC, yung mga ganong klase ng verifications. Ayan. Know your calling. Importante pong alam natin kung saan tayo tinatawag ng Panginoon. Ano po ang sabi sa Acts chapter 9 verse 15 to 16, but the Lord said to Ananias, go, this man, ayan, referring to Paul, is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Kaya ganun pala kabigat ang calling ni Apostle Paul. I will show him how much he will suffer. He must suffer for my name. Kaya pag napansin niyo po yung buhay ni Apostle Paul, puro mga dilubyo yung nangyari. Na-shipwreck, at nagkaroon ng mga problema sa ministry. Ang dami niyang problema. Pero napakabigat po kasi ng calling ng Apostle Paul. Apostle Paul was known as the persecutor of Christians. Kapag nabasa po natin sa Acts chapter 8, makikita po natin, he was agreeing sa pagpatay po kay Stephen. Si Stephen po yung binato, stoned to death. Nandun po si Apostle Paul and his name that time is Saul. Saul pa po siya noon before he was Apostle Paul. Christians feared Saul due to his reputation of murdering Christians. Imagine niyo po, murderer ang taong ito. Pero siya po ang ginamit ng Panginoon to write the majority of the New Testament books na nasa ating Bible ngayon. And napaka-clear ng Panginoon sa kanya. This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles. Tayo po ba'y malinaw din ang calling na ibinigay ng Panginoon sa atin?
Yan po ang tanong. At hindi niyo po dapat sagutin muna. Isipin niyo pong maigi. Saan ka tinatawag ng Panginoon? What talents did God give you? Yan, pag-isipan natin. What skills do you have? Isipin niyo pong maigi. What circumstances has God allowed you to overcome? Ito po yung mahalaga. Ano po yung mga bagay na pinagtagumpayan mo, na hinayaan ng Diyos na mapagtagumpayan mo? Pag-isipan po nating maigi. And the Lord will surely give you clarity kung saan ka ba niya tinatawag. Hindi po aksidente na talented ka, na marunong ka kumanta, sumayaw, tumugtog ng instrumento, magaling ka magsalita. Hindi po aksidente lahat yan. Yan po ay merong dahilan kung bakit binigay ng Diyos. It's a matter of finding where your actual calling is. So where you are right now is not an accident. God is giving you the chance to find your calling in the situation where you are in. So kung nasa puso mo, Lord, ba't mo ako dinala sa Canada? Anong purpose ko? Yung iba po, ang purpose nila dito is mag-work at matulungan ng pamilya. But there should be a bigger purpose beyond that. Masarap po na kumikita ng Canadian dollars. Masarap po na nabibili yung mga gusto natin. But life is more than those things. Hindi lang po tayo nag-exist para mabuhay dito sa lugar na ito. Some of us are planning na mag-retire sa Pilipinas. That's also good. Pero kapag nagawa na po natin yung mga bagay na yon, na-fulfill ba natin yung purpose ng ating existence dito sa Canada? Naging fruitful ba yung pag-stay natin dito? Nahanap ba natin yung calling natin? Nung ako po'y nagsisimula na mag-fill out ng aking devotion notebook, nakalagay po dun sa aking prayers for this 2024 is to find my calling dito sa Canada. Napakahalaga po. Kasi dun yung direction ng buhay mo. Pag hindi mo alam kung saan ka tinatawag ng Panginoon, para ka lang desusi na robot. Gigising ka, babangon ka, punta dito, trabaho, balik, tulog, kain. Ganon lang ang buhay natin. Wala ka kasing direksyon. Kailangan alam natin kung saan tayo tinatawag ng Panginoon. Kung may desire ka naman na kumanta, pero ang boses mo ay tenorture, wag na. Pwede namang hanapin mo kung saan ang calling mo. Gusto mo tumugtog ng instrumento, kaso hindi talaga. Naghihiwalay yung kamay mo at yung tugtog. Kailangan po nating hanapin kung saan tayo tinatawag. Gusto nating magsalita dito, kaya lang may mga kailangan pang ayusin. Alam po ninyo na dati po ay may stage fright ako. Hindi po ako basta-basta nakakatayo sa harapan. At ayaw ko po kapag first day ng school kasi nagpapakilala isa-isa yung mga estudyante. Ayoko po yan. Introduce yourself. Parang mag-iisip ka na kung paano si CR, paano Ayoko po nagsasalita sa harapan. Hindi po ako komportable. Pag may reporting, gusto ko po ako lang tagahawak ng Manila paper. Kasi ayoko nagsasalita. But you see how the Lord molded. Yung akin pong buhay ay isang testimony na kapag pinagamit mo sa Diyos, even the things that you are weak, papalakasin ka niya doon. Kasi may purpose siya may calling siya sa buhay natin. And praise God kasi talagang na-overcome ko po, not because I am a mass comm student, pero po dahil po sa Panginoon yon at siya lang po ang may dahilan at may kakayanan para ma-overcome ko yung mga ganong klase ng fears ko before. So, kapatid, hanapin mo yung calling mo. At ang pangalawa po is, commit to your calling. Siyempre, pag nahanap mo na kung saan ka tinatawag, mag-commit ka na doon. Be a good steward to what God has entrusted to you. Make time to enhance skills and abilities. He gave you with the mindset of giving Him the highest glory. Yung mindset po natin dapat laging iniisip natin, paano natin mabibigyan ng glory ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Sabi po ng 1 Corinthians 9:26-27, so I run with purpose. Ayan. Sa NLT version ata po ito. Hindi ko na sure. Sa 1 Corinthians 9:26-27. So I run with purpose in every step. I'm not just shadow boxing.
I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Again, Apostle Paul po ang nagsalita nito. I run with purpose. May purpose po ba at direksyon ng ating buhay ngayon? Ayan. Hindi ko po kayo papasagutin ng malakas na amen o no amen. Dahil ito po'y personal conviction natin. I discipline my body. Mahalaga yung disiplina sa katawan. Hindi lamang po ito sinasabi dahil kailangan natin maging spiritually healthy. Pero ang Lord po ay holistic. So even physically, kailangan healthy tayo. Bantayan ang kinakain, anong oras natutulog, anong kinokonsume natin. Mahirap po maglingkod sa Lord ng may sakit. Hindi po ako makakatayo dito kung ako'y naka-wheelchair at naka-dextrose na. May lakas pa po tayo ngayon. Kaya po importante, responsible pa rin tayo sa ating katawan. So, kapag meron po tayong calling at nahanap na po natin at nakapag-commit na tayo sa calling na yon, it begins with your discipline in spending time with the Lord. Doon magsisimula. Yun yung foundation. Yun yung pinaka-basic. Kapag hindi mo kaya mag-spend ng oras sa Diyos, mahihirapan kang gampanan yung calling na meron ka. Pag hindi mo kayang mag-pray pagkagising mo sa umaga, hindi mo kayang magbasa ng salita ng Diyos pagkagising mo sa umaga, pag hindi mo siya priority sa buhay mo, mahihirapan kang i-establish yung calling na meron ka. So, it begins with your discipline in spending time with the Lord. Establish a regular quiet time. Paulit-ulit po ito eh. Wala na pong bago dito sa mga teachings na ito. Pero madalas po ang tao ay mahilig makalimot. Establish a regular quiet time with the Lord and you'll be able to commit to your calling. Hindi po nagsisimula yung lahat po ng tumatayo dito, yung mga musicians natin. Hindi po sila tumayo dyan na magaling na sila. They spent time on practicing. They spent time na pag-aralan yung mga chords, yung mga singers po natin dito for God's glory. Talagang inaaral po nila yung mga line-ups. Pinag-iensayuhan nila. They spend time. Yung mga tumatayo dito para magturo, we spend time para po pag-aralan ng salita ng Diyos. Wala pong tumatayo dito ng magaling na. And if you have that calling from the Lord, hindi po automatic na tinatawag kita anak para maging isang mahusay na musician. Yes, Lord, tatayo lang ako dito, magaling na ako. Hindi po. Practicein natin, i-exercise natin. Kaya nga po importante rin na bago tayo tawagin ng Diyos sa isang bagay dito, halimbawa, music, dahil ako po yung isang music minister, importante po na alam natin, mag-spend muna ng time sa Diyos. Yung talents and skills, maganda. Kasama yan. Pero kung hindi yun natin magagawa para sa Panginoon, sayang. Kaya nga po importante, mayroon tayong regular na quiet time sa Panginoon. Ayan. There are many ministries where you can be used by God. So if God is convicting you na, anak, tagal mo na dito, bigyan namin. Paggamit mo na yung buhay mo sa ministry. Kung hindi natin alam, hindi ko rin po alam kung anong pagkakatawag ng Panginoon sa inyo, but I believe the Lord is convicting you na ipagamit yung buhay na yan. Dahil sayang ang buhay na to kung hindi po ang Diyos ang maikinabang. Ayan. Sabi po sa Psalm 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Yun lang kailangan mong gawin. Commit mo yung mga ways mo sa Panginoon, magtiwala ka, at siya ang bahala. Siya ang bahala sa lahat ng gagawin mo. So, meron po akong listahan dito na parang 3 lang naman sila. Famous athletes who committed to their craft in order to become the best at what they do. Ayan. Si Manny Pacquiao po, kilala po ng bawat isa yan. Manny Pacquiao. Ayan. And si Manny Pacquiao, ang sikreto po, at hindi naman to sikreto, kaya po siya nagkakaroon ng mga memorable na match at matitinding mga panalo. Ang training po ni Pacquiao ay 36 rounds para sa isang 12-round na match. Yung training niya, tuwing meron siyang laban, 36 rounds. Kaya hindi siya napapagod. Kaya parang after ng 12 rounds, parang nag-jogging lang, parang hindi napagod ng husto. Kasi nagtitrain siya 36 rounds.
Ganun po yung dedication ng isang Manny Pacquiao para sa isang 12-round match. Kaya nga po maraming na-disappoint doon kay Ricky Hatton kasi 2 rounds lang. 2 rounds lang yung tinagal ng laban. But he trains 36 rounds for a 12-round match. Ganun po siya kadedicated sa kanyang craft. Kaya po siya naging pound for pound, 8th division world champion. At hindi niya po na-achieve yun dahil siya'y magaling lang. But he worked on it. 36 rounds. Ano pa po? Si Steph Curry, na isa sa pinaka greatest shooter God has ever created, sabi ng mga kapwa niya basketball player. Sabi doon, Steph Curry takes a minimum of 250 shots a day sa kanyang basketball, plus another 100 before every game. Hindi po siya pinanganak na shooter na siya. Inayos niya po yung kanyang talent. 250 shots minimum a day. Tapos may 100 shots pa before every game. Ganun po siya ka-dedicated. At yung last po si Michael Phelps, nakilala natin. Ito po yung Olympic gold medalist. He swam 13 kilometers a day. Araw-araw 13 kilometers. Gaano po kalayo yun? Mula dito hanggang saang, hanggang saang lugar? Hindi ko po sure eh. Saan po ba yung 13 kilometers from here? Basta ganun po. Araw-araw, 13 kilometers, nilalangoy niya. Ganun po sila ka-dedicated. At kung ang mga taong ito po ay sobrang dedicated, na-achieve po nila ng husto yung kanilang titles, yung respeto ng tao na kuha nila. How much more kapag ganun din tayo ka-dedicated sa Panginoon? How much more kapag hindi lang Sunday worship service tayo Christian? How much more kapag yung pagbabasa natin ng Bible, nabubuksan lang natin ay hindi lang natin nabubuksan kapag Sunday. Minsan nga pag sinabing bring out your Bible, cellphone nang dala. Pero mas maganda po, meron pa rin po tayong pinaka-Bible. Importante pa rin po na meron tayong Bible na dala. Pero minsan mo lang mabuksan. Inaalikabok. Inaamag na yung pages. Kasi hindi mo nabubuksan. Importante po na bibigyan natin ng commitment yung calling na binigay sa atin ng Panginoon. Pangatlong bagay po, focus. Ayan, focus on the bigger picture. Yan, Philippians 3:13. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Si Apostle Paul po nakatingin lang kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Kung ano yung mangyayari for the day. Hindi siya tumatambay sa mga nakaraan niya. We have a glorious eternity that awaits us once our time on earth is done. Pero hindi po nagiging eternity yung mindset ng karamihan sa atin. Dahil we're trying to live kung ano po yung current situation without thinking na may eternity ahead. Yung ibang tao, nag-e-enjoy sila sa iba't ibang klase ng mga kalayawan sa mundo. Nagbibisyo sila. Lahat ng bagay, tinatesting nila. Without thinking na merong eternity na pagdadaanan sila right after this life. Every trial, hardship, or victory we encounter in this earth is temporary. Lahat ng mga pagsubok na yan. Kaya nga po season ng ating buhay eh. Kapag dumadaan ka sa season na talagang napakatindi ng pagsubok, tandaan niyo po hindi yan naglalast. Season lang siya ng buhay mo. And one day, makikita mo yung pagtatagumpay na ipinagkaloob ng Panginoon sa'yo. Kasi lalagpasan mo lang lahat. Even the victories. Sabi ko nga po, ito po yung paborito ko laging i-quote, every blessing is a test, and every test is a blessing. Lahat ng blessing sa buhay mo, huwag mong tambayan, Lord, okay na ako, blessed na ako. Test yan ng Panginoon. Baka mamaya masyado ka nang mag-rely sa blessing at hindi sa nagbibigay ng blessing sa'yo. At lahat ng test sa buhay mo ay blessing. Bakit po? Sa testing, merong results. May natututunan ka. At yung natututunan mo, intangible na bagay, which is a blessing from the Lord. Mahirap po sa buhay natin na dumaan ka sa pagsubok at hindi ka na nakaalis. Pag tayo po'y Kristiyano at tayo po'y nagtitiwala sa Panginoon, yung mga testings ng buhay, blessing din siya.
Kasi yung natututunan mo sa mga testings na yon, hindi po kayang nakawin ng kaaway yun sa'yo. Yung natuto kang magtiwala ng mas matindi sa Panginoon. Yung natuto ka na i-prioritize ang Panginoon sa lahat ng bagay kahit nandun ka sa gitna ng pagsubok. Blessing po yun. Hindi po lahat ng tao nakakasumpong sa Panginoon pagdating ng problema. But if you find yourself in that situation at nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon, may pagpapalang parating sa buhay mo. Yun po ang mangyayari sa atin. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng John 16:33, I have told you these things, that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. Sabi ng Panginoon, sabi po ni Jesus mismo, I have overcome the world. Yung pagsubok mo ngayon, wala yan. Kasama lang yan. Pero magtatagumpay ka pa din. Kasi sabi ng Diyos, I have overcome the world. Apostle Paul understood what it means to stay passionate for God. His mind was fixed on what God has prepared for those who stay on fire for Him. Kaya nga po hindi basta-basta natitinag ang Apostle Paul. Na shipwreck, ang daming pagsubok sa buhay, passionate pa din sa Panginoon. Hindi siya nakatingin sa pagsubok niya, he's looking at the bigger picture, which is an eternity with the Lord forever. At ganun din dapat ang ating mindset. Sabi po ng Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kaya nga po temporary lang yung mga pagsubok na meron tayo. And lastly, at ang pinakamahalaga pong point, inspire others with your passion. Kailangan hindi lang tumitigil sa iyo yung passion mo. Kailangan yung passion na yan contagious. Kailangan na i-inspire mo yung ibang tao sa passion mo. So, sabi po sa 1 Corinthians 11 verse 1 ng NKJV, galing na rin po ito ulit kay Apostle Paul, imitate me just as I also imitate Christ. Does it mean na siya'y Diyos na rin? Hindi po. Talagang Paul is just trying his best to imitate Christ. He's not perfect. But he is inspiring others to imitate him para ma-imitate nila si Christ. At kapag nakita po ba tayo ng ibang tao, will they imitate you because you imitate Christ? Or will they say, ay, Kristiyano, tapos ganyan? Ganyan magsalita. Kristiyano, ganyan umasta. Sa JIL pa nagsisimba yan. May mga tao na, kailangan very conscious tayo in what we speak, in how we act. Will others imitate you? Because if you imitate Christ, people will imitate your life. Ganun po siya. Pero napakahirap panindigan. Napakahirap pong i-imitate si Christ. Kasi kailangan patayin mo yung sarili mo dun eh. Kailangan unti-untiin mong alisin yung mga init ng ulo mo, yung mga impatience mo. Napakadaming bagay ang tatanggalin ng Lord sa'yo. But it's for the best ng buhay natin. So we can be better imitators of Christ. Ayan. Your passion for God must become contagious. It should cause others to be inspired in following Christ rather than making them feel insecure and insignificant. Kadalasan po kasi parang sa mga Kristiyano na parang may pagka-condemning din pag nagsasalita. Kaya nga po dapat maingat eh. Ay bro, nakita kita doon. Lagot ka kay Lord, may impyerno ka. Hindi po dapat ganun ang Kristiyano. Mahirap po yung extreme. Kailangan po, pag nakita tayo ng mga kapwa natin, maramdaman nila yung pagmamahal ni Lord. At hindi nila maramdaman na kinokondem sila. Kapag tayo po'y nagpakita sa isang bahay ng hindi Kristiyano at tayo po'y naimbitahan, pag tayo po ba'y nagsalita, nararamdaman nila na kinokondem sila. O nararamdaman nila na mahal sila ng Panginoon. Importante po na lahat ng ginagawa natin, not just what we say, but how we act sa ibang tao, kailangan po nakikita yung kabutihan ng Diyos. Christ must be seen in our lives. Our life's testimony will lose credibility if we can't practice what we preach. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kahit mag-preach ako dito magdamag, pagka ibang araw nakikita niyo po dyan sa may kabilang lugar, sa kaliwa, bingguhan po yan. Paglinggo, nandito sa lingguhan. Sa ibang araw, nasa bingguhan. Pwede po ba yun? Sira po ang testimony ko at credibility ko.
Hindi po ako magiging effective na witness ng Panginoon. We can tell people to become passionate for God if we are not passionate for Him. Sasabihin mo yung mga anak mo, "Oy, magsimba kayo, kailangan makilala niyo si Lord." Hindi ka naman nagsisimba. Sabihin niyo sa mga anak niyo, "Oy, kailangan mag-praise and worship kayo." Pero late lagi pagka Sunday service. Mahirap po. Kailangan nang gagaling sa'yo. Sinong pamamarisan? Tayo lang din naman po ang pamamarisan. Kaya nga po napakahalaga nito. You can't tell your children to serve the Lord if you're not committed to serve Him. Sad to say. Kailangan po nagsisimula sa mga magulang. Kaya nga po ito'y panawagan din sa mga parents. If we want to set an example for the next generation, sa atin po magsimula. Ay, sa inyo po magsimula. Hindi pa pala ang magulang. Sa inyo po magsimula ang bagay na ito. Paano po natin ma-encourage na magbasa ng Bible yung mga bata at makinig ng worship songs kung ang ating ini-spend ng oras ay hindi Bible? Hindi tayo naikinig ng Word of God. Mahirap po silang i-encourage pagka ganito. So, always aspire to be set apart. Lagi po itong pinauulit-ulit, to be set apart for the Lord, sabi ng Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies. Paulit-ulit ito. As a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ayan. And last verse po, sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kailangan nagdiningning, nagliliwanag ang buhay na yan. Tingnan niyo po yung katabi niyo, baka nakapikit na. Passionate po yan sa trabaho niya, kaya natutulog eh. Kailangan po passionate din sa Diyos. Dati po, nagiging issue yan eh. Passion o career, passion o career. Mahirap mong pag-diskusyonan. Pero pagdating po sa passion sa Panginoon, non-negotiable. Pag passion sa Diyos, dapat yun na talaga. Kaya nga po sa ating conclusion, naisulat ko po dito na understanding and experiencing the weight of bearing the name of Jesus will ignite your passion to live a life pleasing and acceptable before God. Ayan, sa atin pong conclusion yan. Understanding and experiencing the weight. Gaano po ba kabigat, gaano po ba katindi na i-bear natin ang pangalan ng Jesus, pangalang Jesus. Kapag nainawaan po natin kung gaano katindi yung pangalang ito, Jesus, pag nakikita po ba natin to na napapaisip tayo kung gaano kabuti ang Diyos? Pag nababasa natin yung pangalan Jesus, nare-remind po ba tayo na binayaran niya yung mga kasalanan natin sa cross? Or it's just a name now? Kasi common na lang, Jesus is Lord, Jesus is Lord. But there's something different when this name hits you hard. Pag nararamdaman mo yung bigat ng calling mo, kasi Lord, nire-represent kita Jesus. Importante po na makikita sa atin yun. Doon po natin mararamdaman na ma-ignite yung passion natin na paglingkuran ng Panginoon. Kaya po, I end with this story po. Ayan. And sabi po, ito po yung kwento po ni John Sung. Ayan. Ewan ko po kung familiar siya sa inyo. Siya po, in 1920, John Sung, the sixth child of a Chinese pastor, ayan, received a scholarship to study at a university in the United States. Yan, 1920 po ito. And he graduated with highest honors, completed the master's program, and earned a PhD. Matindi. Talagang napakasipag mag-aral. Alam niyo naman po sa mga Asians, may stereotype tayo na magagaling lagi sa lahat ng bagay. Pag nakakita ng Asian, alam nila mathematics ang ating specialty. But while pursuing his studies, he had walked away from God. Ito po yung matindi. Nakalimutan niya yung Diyos habang siya nag-aaral. Then one night in 1927, he surrendered his life to Christ and felt called to be a preacher. May calling si John Sung. But he is a PhD graduate. May master's degree program. Ang dami niyang achievements. But he felt called to be a preacher. Ano po ang kasunod? Many high-paying opportunities awaited him back in China. But on the ship home, he was convicted by the Holy Spirit to lay aside his ambitions. Ang hirap.
As a symbol of his commitment, he threw all his awards into the sea, keeping only his PhD certificate to give to his parents out of respect for them. Tinapon niya lahat ng meron siya, achievements, awards, nung nasa dagat siya, nagbabiyahe pa uwi. Yung PhD certificate na lang ang natira. And he served the Lord. At marami pong na-born again dahil po sa kanyang buhay. What I'm saying here is, kung tayo po'y may ganong klase ng passion sa Panginoon, kaya nating iwan yung mundo. Kaya nating iwanan yung mga alok ng tao. Sasabihin ng tao sa hindi, dito ka na lang magtrabaho, mas malaki yung sahod, pero may Sunday. Hindi po eh. It's not worth exchanging kung ano po yung kaya nang ibigay ng Diyos sa atin. Ganun po nagsisimula ang passion natin sa Panginoon. When we always prioritize His name, pag binigay po natin lahat-lahat ng meron tayo para sa Kanya. 1, 2, 3, go! Love is faithful all the time. I am yours and you are mine. L-O-V-E for eternity. It's unfailing, forever gonna be amazing. L-O-V-E, you're so good to me. Makes my heart beat fast. This love's gonna last. Love is faithful all the time. I am yours and you are mine.